Please stop. Please. Isang misyon ang nagtapos sa pagkamatay ng buong team niya. Pero ang tanong, paano kung hindi kalaban ang pumatay sa kanila? Nang matuklasan ni James Reese ang isang madilim na sikreto, nagsimula ang kanyang pinakamapanganib na laban. Si James Reese ay dating pinakamahusay na commander ng US Navy SEALs. Nakatanggap siya ng impormasyon na may isang doktor na ilegal na gumagawa ng droga sa Syria. Agad siyang bumuo ng isang masusing plano at sinimulan ang operasyon. Kasama ang 13 elite na miyembro ng Navy SEALs at suporta mula sa Coast Guard, inaasahan nilang magiging isang karaniwang operasyon lamang ito. Ngunit pagpasok pa lamang nila sa lugar, natuklasan nilang puno ito ng mga landmine. Habang naghahanda silang lumikas, bigla silang tinambangan ng mga kalaban. Nabara ng matinding putukan ang tanging ruta nila palabas. Isang miyembro ng Coast Guard ang nawalan ng kontrol sa sarili at aksidenteng nakaapak sa isang landmine. Dahil dito, nagkaroon ng matinding casualty sa grupo ni James Reese. Isang kasamahan niyang si Boozer ang tumulong sa kanya upang matagumpay silang makalikas. Dahil sa napakalaking insidente, natural lamang na magkaroon ng investigasyon. Ngunit nang ilabas ng Paiscal ang recording ng operasyon, napansin ni James na may mga salitang hindi naman niya sinabi. Sa alaala niya, ang miyembro ng Coast Guard ang nakatrigger ng landmine, ngunit ayon sa recording, ang sarili niyang mga Navy SEALs ang may kasalanan. Dahil dito, nagsimulang pagdudahan ng dating kumpiyansang si James Reese ang sarili niyang katinoan. Naniniwala ang doktor na nagsuri sa kanya na ang nararanasan niya ay dulot ng stress disorder. Pinayuhan siyang umuwi muna at magpahinga. Nagpaalam sina James Reese at Boozer habang nagtataas ng kanilang mga baso. Akala nila ay makakauwi na sila at mamumuhay ng mapayapa. Ngunit hindi inaasahang nakatanggap si James ng tawag na nagsasabing nagpakamatay si Boozer. Sinabi ni NCIS agent holder na gumamit umano si Boozer ng 9mm na pistola at binaril ang likod ng sarili niyang ulo. Ngunit agad na sinabi ni James na imposibleng mangyari iyon. Kasama pa niya si Boozer at nag-inuman lamang sila noong nakaraang araw. Mas gusto ni Boozer ang 1911.45 pistol, hindi ang 9mm. Dahil sa kanyang mga pagdududa, pinuntahan ni James ang kaibigan niyang si Ben Edwards. Magkasama nilang sinuri ang mga kaina-hinalang pangyayari sa operasyon. Una, tila alam na ng mga kalaban ang kanilang plano. Ikalawa, binago ang recording ng operasyon at hindi ito tumutugma sa kanilang mga alaala. Ikatlo, wala namang dahilan si Boozer para magpakamatay, at mali pa ang baril na sinasabing ginamit nito. Humingi ng mga kasagutan si James Reese sa Navy Admiral, ngunit sa halip ay ang kanyang kalagayan sa pag-iisip lamang ang tinanong sa kanya. Habang pauwi siya, napansin niyang may sasakyang sumusunod sa kanya. Agad niyang inutusan ang kanyang asawa na umuwi at protektahan ang kanilang anak na babae. Siya na mismo ang haharap sa sitwasyon. Nang tahimik niyang nilapitan ang sasakyan habang hawak ang kanyang baril, isang babaeng mamamahayag lamang ang kanyang nadatnan. Natuklasan ni Katie Burinek na maaaring may mas malaking sabwatan sa likod ng lahat ng nangyayari. Ipinakita nito kay James ang autopsy report ni Boozer. Nakasaad doon na namatay si Boozer isang araw bago pa makabalik si James. Naalala ni James na nakipag-inuman pa siya kay Boozer noong araw na iyon. Pagkatapos ay bigla na lamang itong nawala. Dahil sa magulong mga alaala, hindi na niya matukoy kung alin ang totoo at alin ang ilusyon. Matapos itago ang kanyang baril, nagpaalam siya sa kanyang asawa. Pagkatapos nito ay nagtungo siya sa ospital upang magpasuri. Habang ipinapasok siya sa MRI machine, ang mga kumikislap na ilaw ay nagbalik ng kanyang mga alaala. Paulit-ulit niyang naaalala ang nakakatakot na pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Ang mga ito ang kanyang mga kapatid na ilang beses niyang nakasama sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung totoo ngang ang pagkakamali niya ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay, hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Hindi niya namalayan kung gaano katagal ang isinagawang scan. Ngunit nang matapos ito, nagulat siyang makita ang isang lalaking nakasuot ng maskara na nakatutok ang baril sa kanya. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang hindi kinakailangang galaw. Maya-maya pa ay may isa pang baril na itinutok sa kanyang sentido, malinaw na nais palabising nagpakamatay siya. Mabilis na gumanti si James gamit ang isang siko. Agad niyang naagaw ang baril at napabagsak ang isa sa mga umatake sa kanya, ngunit dahil sa panandaliang pagkahilo, nabigyan ng pagkakataon ang isa pang umatake na saksakin siya ng kutsilyo. Mabilis na umurong si James at hinubad ang kanyang damit upang gawing pansamantalang panangga sa kanyang braso.
Matapos makaiwas sa sunod-sunod na pag-atake, naipit niya ang kalaban sa pader. Ngunit muling nagkamalay ang isa pang salarin at itinulak ang ulo ni James patungo sa kutsilyo. Dahil hindi siya makawala, kinagat niya ang braso ng kalaban. Pagkatapos ay tinakpan niya ang mga mata ng mga ito upang hindi nila maagaw ang baril. Nang makuha niya ang kanyang sandata, agad siyang nagpaputok ng ilang beses. Tuluyan niyang napigilan ang mga kalaban. Maingat niyang hinabol ang mga ito habang pinananatili ang tamang posisyon sa paghawak at pagpapaputok ng baril. Ngunit nang suriin ni James ang armas, isang nakakatakot na bagay ang kanyang natuklasan. Iyon mismo ang baril na inilock niya sa loob ng kanyang vault. Bigla siyang kinabahan. Agad niyang tinawagan ang kanyang pamilya ngunit walang sumagot. Kaagad din siyang tumawag sa emergency services at nagmamadaling umuwi. Pagdating niya sa bahay, bumungad sa kanya ang isang eksenang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Patay na ang kanyang asawa at anak na babae. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa kanila. Buong puso niyang hiniling na sana ay isa lamang itong bangungot o guni-guni. Habang nakatingin siya sa larawang iginuhit ng kanyang anak tungkol sa kanilang pamilya, nanumpa siyang maghihiganti. Hahanapin niya at ilalantad ang tunay na utak sa likod ng lahat ng nangyari. Ngunit sinabi lamang ni NCIS Agent Holder na masusing iniimbestigahan ang lahat. Ipinahiwatig pa nito na maaaring bumalik ang PTSD ni James. Ipinapalabas pa niyang hindi na matatag ang pag-iisip ni James at siya mismo ang may kagagawan ng lahat. Dahil sa matinding galit, pinuntahan ni James ang Navy Admiral. Hiniling niyang ibang departamento ang humawak sa investigasyon, ngunit agad itong tinanggihan. Muli na namang kinwestiyon ng Admiral ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Dahil dito, hindi napigilan ni James ang sarili at isinandal niya ang Admiral sa pader. Sa pagkakataong iyon, muling nakita ni Katie Burinek si James. Ipinakita niya rito ang mga record ng kanyang diagnosis. Nalaman din niyang si Agent Holder ang unang dumating sa pinangyarihan ng pamamaril. Ngunit sinabi nitong wala raw itong nakita ni anumang bangkay o kahit bakas ng dugo. Ibig sabihin, maaaring guni-guni lamang ni James ang buong labanan, o kaya naman ay may naglinis ng lahat ng ebidensya. Ipinakita rin ni Katie ang police report tungkol sa kaso ni Boozer. Agad na napansin ni James ang koneksyon. Sa parehong kaso, si Agent Holder ang unang rumspond. Kakaiba ito dahil karaniwan ay mga pulis ang unang dumarating sa isang crime scene. Agad na sinimulan ni James ang pagsisiyasat sa nakaraan ni Agent Holder gamit ang dark web. Habang lalo niya itong sinusuri, lalo niyang nakikilala ang mukha nito. Bigla niyang napagtanto na kapareho ito ng mukha ng asasin na umatake sa kanya. Hindi niya inakalang ang pinakamalaking banta ay manggagaling mismo sa loob. Isinama niya si Agent Holder sa kanyang listahan ng mga taong pagbabayaran. Nagsimula na ang kanyang misyon ng paghihiganti. Una, masusing pinag-aralan ni James ang araw-araw na rutina ni Holder. Nang makaalis ito ng bahay, tahimik siyang pumasok sa loob. Kinuhanan niya ng litrato gamit ang kanyang telepono ang mga detalye sa desktop. Gumamit siya ng espesyal na kagamitan upang makopya ang laman ng computer. Pagkatapos nito, maingat niyang ibinalik sa dati ang lahat bago umalis, na parang walang sino mang pumasok sa bahay. Mabilis na sinuri ni Ben Edwards ang impormasyong ipinadala ni James. Natuklasan niyang 2 araw bago pinatay ang pamilya ni James, in-access ni Agent Holder ang fingerprint data nito. Ang fingerprint ni James ang nagsisilbing password upang mabuksan ang vault ng kanyang mga armas. Ibig sabihin, kahit hindi mismo si Holder ang pumatay sa kanyang pamilya, may pananagutan pa rin ito sa nangyari. Pagsapit ng gabi, muling pumasok si James sa bahay ni Holder. Una niyang inalis ang baril nito upang mawalan ito ng depensa. Pagkatapos ay tinalian niya ang mga kamay nito gamit ang zip ties. Kalaunan, binanggit ni Agent Holder ang isang pangalan, si Saul Agnan. Sinabi niyang tumanggap lamang siya ng pera mula rito at sumunod sa mga utos nito. Iginiit niyang wala siyang alam na iba pang detalye. Ngunit muling nakaranas ng pagkahilo si James. Sinamantala ito ni Holder at biglang lumaban. Ngunit tinapos ni James ang laban. Inayos niya ang eksena upang magmukhang pagpapakamatay ang nangyari at tahimik na umalis. Lahat ng sangkot sa pagkamatay ng kanyang pamilya ay pagbabayaran niya ng dugo. Mula sa pangalang Saul Agnan, nakakuha si James ng isang mahalagang keyword, Apex Industries. Alam niyang ito ang magdadala sa kanya sa tunay na utak ng lahat. Matapos ihanda ang kanyang mga kagamitan, shotgun, rifle, palakol, sniper rifle, pera, at mga bala,
maingat niyang inilagay ang lahat sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang restaurant upang makipagkita kay Katie Burnick. Umaasa siyang matutulungan siya nitong magsiyasat tungkol sa Apex Industries. Ngunit sa halip, ipinakita ni Katie ang isang medical report. Nakasaad doon na may tumor si James na nakaaapekto sa kanyang pag-iisip. Dahil dito, naghinala si Katie na baka ang lahat ng nangyayari ay bunga lamang ng imahinasyon ni James. Sa mismong sandaling iyon, napansin ni James ang isang kahinahinalang lalaking nakasuot ng sunglasses. Agad niyang isinama si Katie upang makatakas. Ngunit pagpasok pa lamang nila sa sasakyan, sinundan na sila ng lalaki. Sa halip na tumakas, biglang binilisan ni James ang takbo ng sasakyan at sinalpok ang kotse sa likuran nila. Pagkababa niya, agad niyang pinaputukan ang kalaban ng ilang beses at napatay ito. Matapos siyang maagawan ng baril, mabilis siyang nagpalit ng magazine. Inihanda niya ang sarili para sa anumang maaaring mangyari. Nang makuha na niya ang impormasyong kailangan niya, agad siyang umalis mula sa lugar ng labanan. Dahil nakita ni Katie ang napakadetalyadong ulat tungkol sa target, tuluyan na siyang naniwala na may isang malaking utak na nasa likod ng lahat ng ito. Pumayag siyang tulungan si James na imbestigahan ang Apex Industries. Samantala, pumunta naman si Ben Edwards sa pagtitipon ni Saul Agnan. Pareho silang naghanda ng sorpresa para sa mayamang negosyanteng ito. Siyempre, ang isang taong katulad ni Saul ay may propesyonal na mga bodyguard na nagpoprotekta sa kanya. Ngunit habang naghahanda si Saul na maghugas at matulog, biglang tumugtog ang musika. Sa loob ng tahimik na mansyon, tumayo siya upang alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit isang matangkad na figure ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Bago pa siya makarespond, isang plastic na bag ang itinakip sa kanyang ulo. Agad na itinali ang kanyang mga kamay at paa. Dahil hindi siya makahinga, tuluyan siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, nakita niya si James na nakatayo sa harapan niya. Agad niyang ibinigay ang pangalan ni Steve Horn. Sinabi niyang lahat ng ito ay may kaugnayan sa isang proyekto na tinatawag na RD4. Sinubukan ni Saul na itanggi ang kanyang pananagutan at nagmakaawa na patawarin siya. Iginiit niyang ginawa lamang niya ang lahat dahil sa pera. Ngunit alam ni James na may itinatago pa siya. Nalaman ni James na ang middleman na kinuha ni Saul ay si Senator Lawrence. Ang senador ang responsable sa pakikipag-ugnayan sa mga hitman. Dahil naging kooperatibo si Saul, pinili ni James na bigyan siya ng walang sakit na kamatayan. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Ang pagsisiyasat kay Steve Horn ang magbibigay ng impormasyon tungkol sa RD4895. Samantala, ang paghahanap kay Senator Lawrence ang magdadala sa kanya sa taong pumatay sa kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, agad na pinuntahan ni James si Senator Lawrence. Tinambangan niya ito habang nasa daan. Nahulog ang senador mula sa isang bangin. Pagkatapos nito, natagpuan ni James ang isang naka-encrypt na telepono mula sa senador. Matagumpay niyang nabuksan ito gamit ang mga kagamitan ng CIA. Agad niyang natuklasan na may isang training base ng mga hitman na malapit lamang. Nagtipon ang ilang dati niyang kasamahan upang pag-usapan ang kanilang plano sa labanan. Malapit nang magsimula ang paghaharap ng mga espesyal na sundalo laban sa mga propesyonal na assassin. Tahimik na pumasok si James at ang kanyang mga kasama sa base ng mga assassin. Isa-isa silang sumulong habang nagpapaputok gamit ang mga pana. Nanatili silang tahimik sa buong proseso. Ginamit nila ang radio interference upang ilabas ang ilang kalaban. Ang mga kasamahang nasa tuktok ng burol ay sumalakay at napatay ang isang tao. Pagkatapos nito, nagpaputok ang mga sumingit sa loob ng kampo. Ilang kalaban ang agad na napatay. Habang pinananatili ang tamang posisyon sa pagpapaputok, napatay pa nila ang isa pang kalaban. Ang mga tumatakas na kalaban ay binaril naman ni Ben Edwards mula sa labas. Ang ilan sa loob ay pinabagsak din ni James. Nagbigay ng suporta ang mga kasamahan nila mula sa tuktok ng burol. Naubos ni Ben ang laman ng kanyang magazine at lumipat sa kanyang pistol. Sa tulong ng kanyang mga kasama, nakapag-reload siya. May ilang assassin na kumuha ng mga sibilyan bilang bihag. May isang taong tumutok sa target at kinumpirma ito sa pamamagitan ng kanilang pagkakatitig. Pagkatapos ay nagpaputok siya at pinatay ang kalaban. Habang hinahabol nila ang mga tumatakas na kalaban na humihingi ng tulong, mabilis silang sumunod. Patuloy silang nagpaputok habang nakatutok ang kanilang mga mata sa target. Sa puntong iyon, si James at ang isang assassin ay halos magkahiwalay lamang ng isang pader. Nakita niya ang mga bakas ng dagwang kamay sa dingding.
Tahimik siyang lumapit sa bintana at binaril ang balikat ng asasin. Pagkatapos ay isinabot niya ito sa isang kawit. Noong una, mayabang magsalita ang asasin at gumagamit pa ng masasamang salita. Ngunit dahil sa galit ni James sa pagpatay sa kanyang asawa at anak na babae, tuluyan nang nawala ang kanyang pagpipigil. Kinuha niya ang isang military axe at pinunit ang bulletproof vest ng kalaban. Tinapos niya ito sa isang malakas na hampas. Kapag wala nang natitira sa isang tao, dalawa lamang ang posibilidad, mamamatay siya o tuluyang mababaliw. Ang tanging nais ni James ay paghigantihan ang kanyang pamilya sa pinakamalupit na paraan. Tungkol naman sa pagsisisi, maaari na lamang niya itong pag-usapan sa Diyos. Ang bawat kasamahan niya ay may sariling pamilya at mga kaibigan. Upang hindi sila madamay, nagpasya si James na harapin ng mag-isa ang kanyang mga kalaban. Tanging si Liz Riley, isang nag-iisa ngunit handang lumaban na kasamahan, ang nagpumilit na manatili kasama niya. Sa oras na iyon, binabantayan ni James ang labas ng gusali ni Horn. Matapos nilang suriin ang mga nakasanayang galaw ni Steve Horn, natuklasan nilang palagi itong may kasamang 6 na bodyguard. Ngayong kasama na rin ang FBI sa operasyon, halos imposibleng mahuli si Steve Horn ng buhay. Nagkataon namang natuklasan ni Katie na kamakailan lamang ay nakabili si Steve Horn ng isang pharmaceutical company. Gumawa ang kumpanyang ito ng gamot para gamutin ang PTSD ng mga veterano. Ito ang RD-4895 project na binanggit ni Sol. Sinabi ng may-ari ng kumpanya kay Katie na naging matagumpay ang gamot sa mga eksperimento sa hayop. Ngunit minadali ni Steve Horn ang paggamit nito sa mga Navy SEALs. Kalaunan, natuklasan na may malubhang epekto ang gamot. Ang sinumang gumamit nito ay magkakaroon ng brain tumor sa loob lamang ng 3 buwan. Upang itago ang katotohanan, inayos ni Steve Horn ang pagkamatay ng grupo ni James. Ngunit hindi naging perpekto ang plano dahil may 2 nakaligtas. Kaya naman, pinlano nila ang malagim na pagkamatay ng asawa at anak ni James. Sinadya nilang lumikha ng ilusyon na may PTSD si James. Sa pamamagitan nito, mapapabilis nila ang pananaliksik ng gobyerno sa RD-4895. Manoniebra ni Steve Horn ang lahat ng pangyayari. Plano niyang alisin ang may-ari ng kumpanya upang siya na ang tuluyang kumontrol dito. Upang muling makuha ang kontrol, nangako ang may-ari ng kumpanya kay Katie na ilalantad niya si Steve Horn. Palihim niyang kinopya ang mga materyales tungkol sa proyekto at inayos ang isang pagkikita kasama si Katie. Habang minamasdan ni James si Steve Horn, napansin niyang nahati sa 2 grupo ang 6 nitong bodyguard. Dahil nakaramdam siya ng kakaiba, agad niyang sinundan ang isang grupo. Samantala, nagkita naman ang may-ari ng kumpanya at si Katie sa subway. Ang USB na dala nito ay naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga shareholder ng RD4. Ngunit matapos lamang ibigay ang USB, napansin ni Katie ang isang kaina-hinalang taong papalapit sa kanila. Agad silang tumakbo papunta sa emergency exit. Sa kasamaang palad, binaril ang may-ari ng kumpanya sa ulo. Patuloy na lumapit ang asasin sa kanya ng dahan-dahan. Ngunit si Katie, na nagtatago sa gilid ng sulok, ay nagawang patayin ang asasin. Ito ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng isang tao, kaya labis siyang nayanig. Paglabas niya, may isa pang asasin na nagtangkang barilin siya. Ngunit biglang lumitaw si James at pinatay ang kalaban. Ibig sabihin, palihim niyang binabantayan si Katie sa buong panahon. Sa kritikal na sandali, mabilis silang umatras papunta sa isang ligtas na eskinita. Doon sinabi ni Katie ang lahat ng katotohanang natuklasan niya. 2 buwan na ang nakalipas, naglabas si Steve Horn ng $100 milyong. Nagtayo siya ng maraming pekeng kumpanya upang itago ang kanyang mga galaw. Agad na naisip ni James na maaaring ang mga share na iyon ang naging gantimpala para sa mga kalabang pumatay sa kanyang mga kasamahan. Nais ni Katie na ilabas ang lahat ng katotohanan upang makialam ang mga pulis. Ngunit sa puntong iyon, wala nang pakialam si James sa batas. Para sa kanya, ang mga taong pumatay sa kanyang asawa at anak na babae ay hindi karapat-dapat lamang makulong. Kinuha ni James ang USB ni Katie at binalaan siya na hahanapin at papatayin siya ni Steve Horn. Pinayuhan niya itong agad na umalis ng lungsod. Agad namang ipinadala ni James ang impormasyon kay Ben Edwards upang siyasatin. Kinabukasan, tumawag si Ben. Ang mga pangalang pinuntirya ni James ay pawang bahagi ng kumpanya. Ang mga pangalang lumalabas pa sa listahan ay maaaring konektado sa mas malaking utak. Pinayuhan siya ni Ben na kumalma. Baka hindi kayanin ni James ang mga susunod niyang matutuklasan. Ngunit para kay James,
na wala nang natitirang mawawala, hindi niya isusuko ang kanyang paghihiganti. Matapos ibaba ang tawag, huminga ng malalim si James. Ang mga taong sangkot ay nasa matataas na posisyon sa Navy. Isinakripisyo ng mga tiwaling opisyal na ito ang mga elite na Navy SEALs para lamang sa pera. Upang maitago ang katotohanan, pinatay pa nila ang kanyang asawa at anak na babae. Dahil sa matinding galit, nagpa siya si James na simulan ang lahat kay Steve Horn. Inutusan niya si Liz Riley na tumulong sa pagkuha ng mga kemikal na kailangan nila. Para sa mga nangungunang Navy SEALs, madali lamang ang paggawa ng mga pampasabog. Mano-mano niyang binago ang isang direct INL explosive device. Dumating na ang oras ng pagkilos. Lumabas si Steve Horn mula sa gusali habang napapalibutan ng mahigpit na seguridad. Upang maiwasang madamay ang mga inosenteng sibilyan at ang kanyang mga kasama, ipinaroda ni Liz Riley ang kanyang sasakyan sa intersection. Sinadya niyang gumawa ng isang bakanteng lugar kung saan walang madadami. Nang matagpuan ng mga ahente at FBI ang sasakyan ni Liz, naghahanda na si James na pasabugan ang bomba. Ngunit biglang lumitaw si Katie sa harapan ni Steve Horn. Akala niya ay hawak na niya ang sapat na ebidensya at umaasa siyang aamin si Steve. Ngunit si Steve Horn, na buong buhay na manoniobra ang lahat para sa sariling kita, ay walang pakialam. Nakapaglabas na siya ng kanyang pera at nakatakas na sa responsibilidad. Ang pagkamatay ng mga Navy SEALs ay kumita sa kanya ng bilyon-bilyong dolyar. Sa sandaling iyon, nakita ni Katie si James sa kabilang kalsada. Dahan-dahan siyang umatras, na nagbigay ng babala kay Steve Horn na may mali. Ngunit huli na ang lahat. Nang pindutin ni James ang remote control, nagsimulang magsitakbo ang mga sibilyan upang makatakas. Bagamat nakaligtas si Steve Horn dahil sa pagkakataon, ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Agad na binaril ni James at pinatay ang isang bodyguard. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang sasakyan bilang takip at mahinahong naghagis ng smoke bomb. Mula sa gilid, matagumpay niyang nailisutan ang depensa at pinatay ang isa pang kalaban. Nais ng pinuno ng mga bodyguard na tumakas kasama si Steve Horn, ngunit ipinadala siya ni James sa kamatayan gamit lamang ang 2 bala. Dahil sa takot, walang nagawa si Steve Horn kundi magpaputok ng walang direksyon. Tumpak na binaril ni James ang baril mula sa kanyang kamay. Para bang ang mismong kamatayan ang dumating sa harapan niya, puno ng takot si Steve Horn at nagmakaawa na patawarin siya. Ngunit ang naghihintay lamang sa kanya ay malamig na tingin at mga bala. Matapos maipaghiganti ang kanyang pamilya, mabilis na umalis si James gamit ang kanyang sasakyan. Alam niyang mayroon pa siyang ibang mga target na kailangang patayin. Pagkatapos nito, nakita ni James si Katie na nakahandusay sa lupa. Upang hindi siya madamay, nagkunwari siyang hindi niya ito kilala at mabilis na umalis. Gayun din, upang hindi madamay si Liz Riley, pinili niyang magmaneho. Nakuha niya ang atensyon ng lahat ng pulis. Gayunpaman, sa isang kanto, naglagay ang mga pulis ng spike strip. Pumutok ang mga gulong ng sasakyan ni James. Dahil napilitan siyang huminto, mabilis na kinuha ni James ang kanyang mga gamit. Walang tigil sa pagpapaputok ang FBI sa sasakyan. Nang lapitan nila ito, natuklasan nilang nakatakas na si James. Tanging isang bakas ng dugo, at mga nahulog na droga lamang ang naiwan. Tumakbo si James papunta sa kagubatan. Ang dugong tumutulo mula sa kanyang kanang kamay ay nagpapakita na malala ang kanyang kalagayan. Pinasok ni James ang isang kubo ng isang mangangaso. Una, itinono niya ang radyo sa frequency ng mga pulis. Pagkatapos, nakahanap siya ng disinfectant upang linisin ang sugat. Gumamit siya ng electrode pads upang pigilan ang pagdurugo. Habang inaayos niya ang kanyang backpack, napagtanto niyang naiwan niya ang gamot. Sa oras na iyon, nagsisimula ng mawalan ng kontrol ang kanyang kamay. Maaaring makaapekto ito ng malaki sa kanyang susunod na galaw. Dahil wala nang ibang pagpipilian si James, naghanap siya ng mga kapaki-pakinabang na gamit. Nakakita siya ng ilang signal flares at 2 kahon ng radio batteries. Pagkatapos, kinumpirma niya ang kanyang ruta ng pagtakas sa mapa. Samantala, nagsimulang maghanap ang FBI kasama ang mga asong pulis sa kabundukan. Ang magandang balita ay, nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan. Walang duda na nagbigay ito kay James ng mas maraming oras upang makatakas. Nakahukot sa paanan ng bundok upang makaiwas sa ulan, inilabas ni James ang drawing ng kanyang anak. Isang masayang panahon para sa pamilya nilang 3, ngunit sinira lahat iyon ng mga taong iyon. Ngayon, ang pangalan ni Steve Horn sa listahan ay tinanggal, gamit ang kanyang dugo. 3 pang pangalan ang idinagdag sa ibaba.
Lahat sila ay mga matataas na opisyal ng Navy na kanyang nakasama sa serbisyo. Sinanay sila upang protektahan ang kanilang mga kasama at pamilya, ngunit sila ang unang lumabag sa kanilang mga pangako. Kinabukasan ng umaga, pinakilos ng FBI ang Trident Special Forces. Mabilis nilang natukoy ang lokasyon ni James gamit ang signal ng cellphone. Mahusay ang pagsasanay ng Trident team at malinaw ang kanilang mga tungkulin. Ngunit sino ang mag-aakala na nagtatago pala si James mismo sa ilalim ng kanilang mga paa? May isang sundalong nakakita ng cellphone. Habang sinusuri nila ito, hinayla ni James ang fuse. Isang flashbang at smoke grenade ang nagpaigting sa pagkabigla ng mga sundalo. Biglang tumayo si James at hinablot ang isa sa kanila. Mabilis siyang tumakas pababa ng bundok. Habang tumatakbo, pinagdugtong niya ang 2 baterya at gumawa ng panlilinlang. Nakakita ang command center ng ilang biglaang heat signatures sa screen. Kinailangan nilang ipadala ang Trident upang siyasatin ang mga ito ng paisa-isa. Dahil dito, nagawa ni James na makuha ang mataas na posisyon. Gayunpaman, kahit ilang beses niyang tinutukan ng baril ang mga sundalo, hindi niya kayang barilin sila. Isang bala lamang ang iniwan niya sa mga bato. Ipinakita nito ang kabutihan ni James sa kanila bilang babala. Sa sandaling iyon, umaakyat si James nang walang anumang kagamitan. Ngunit ang tumor sa kanyang bungo ang dahilan kung bakit nanginginig ang kanyang braso. Nahulog siya. Mabuti na lamang at nasalo ng kanyang backpack ang bagsak. Hindi siya nagtamo ng malubhang pinsala. Nagkampo si James sa lugar at nagsindi ng signal flare. Pinainit niya ang talon hanggang sa mamula ito. Ginamit niya ang matinding init upang sunugin at isara ang sugat. Pumilipat ang kanyang balat at tumigil ang pagdurugo. Ang matinding sakit ang nagpatambo sa matigas na lalaking ito. Habang walang malay, napanaginipan niya ang kanilang masayang tahanan. Nakikipagpalitan siya ng matatamis na salita sa kanyang asawa. Ngunit habang sila ay nag-uusap, ang bagay na hawak niya ay naging isang military radio. Pagkatapos ay nagising siya. Sinubukan ni Agent Ramirez na kumbinsihin si James na ibaba ang kanyang mga armas. Hinikayat niya itong huwag pumatay ng mga inosenteng tao nang walang pinipili. Ngunit alam na alam ni James kung sino ang tunay na inosente. Sinabi niya kay Ramirez na titigil lamang siya kapag napatay na niya ang lahat ng nasa listahan. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng Trident ang kanilang paghahanap, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit sila ng mga drone. Ngunit ang lokasyon ni James ay nalantad na. Nakakita siya ng malambot na bahagi ng lupa sa bundok. Doon niya ibinaon ang lahat ng bomba mula sa kanyang backpack. Nang malapit na niyang pasabugan ang mga ito, pinalibutan siya ng mga sundalo. Nanginginig ng hindi makontrol ang kamay ni James na may hawak ng fuse. Kung magpapatuloy sila sa paglapit, magdudulot ito ng pagguho ng lupa. Sama-sama silang mamamatay. Nang makita niyang wala silang balak umatras, pinasabog ni James ang bomba nang walang pag-aalinlangan. Ang malambot na lupa ay naging isang rumaragasang agos na nagtulak sa kanya pababa ng bundok. Sa kabutihang palad, hindi siya malubhang nasugatan. Ngunit nang makita niya ang sundalong natabunan, hindi niya ito kayang pabayaan. Huminto siya sa pagtakas. Hindi lamang niya ito hinukay gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagsagawa rin siya ng CPR. Nabuhay niyang muli ang sundalo. Nang dumating ang mga sundalong humahabol sa kanya, nakita nilang buhay ang kanilang kasama. Itinigil nila ang paghahanap at ipinahayag na namatay si James sa pagguho ng lupa. Si Liz Riley, na narinig ang balita sa ulat, ay labis na nasaktan. Ang lalaking minsang nagligtas sa kanya sa battlefield ay maaaring hindi na muling makabalik. Gayunpaman, nang mawalan na siya ng pag-asa, bumalik si James. Mahigpit na nagyakapan ang dalawa. Ngunit hindi pa maaaring huminto si James. Ang tumor sa kanyang utak ay maaaring kumitil ng kanyang buhay anumang oras. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti habang may oras pa siya. Sa isang mabilis na pagtalon, ang kanyang susunod na target ay ang base ng Navy. Naroon na rin ang kanyang kaibigang si Ben Edwards upang salubungin siya. Mula sa malayo, pinagmasdan ng dalawa ang 3 matataas na opisyal. Ang base ng Navy ay binabantayan ng 5,000 sundalo. Ang direktang pag-atake ay katumbas ng pagpapakamatay. Gayunpaman, hindi kailanman umaalis si Admiral Peeler sa base. Sa pamamagitan ng impormasyon ni Ben, nalaman nila na ang 3 opisyal ay hindi nagkakaisa. Isinasaalang-alang nina Commander Cox at Captain Howard ang pag-atras. Dahil dito, sila ang naging pinakamagandang punto para simulan ang kanilang plano. Noong gabing iyon, inihanda ni Captain Howard ang pagtakas kasama ang kanyang pamilya.
Matagal nang naghihintay si Ben Edwards sa pintuan. Sa kabilang banda, natagpuan naman ni James si Commander Cox sa pasukan ng bar. Agad na naglaban ang dalawa nang hindi nag-aaksaya ng salita. Kahit malakas si Cox at siya ang unang nagkaroon ng kalamangan. Minamaliit niya ang determinasyon ni James. Direktang pinilipit ni James ang braso ni Cox. Pagkatapos, tinurukan niya ito ng pampatulog sa hita. Nang muli itong magising, nakatali na siya sa isang kahoy na poste na ginawa ni James. Ganito rin niya sinanay ang mga Navy SEAL. Tinuruan niya si James na magtiwala sa mga kasama at protektahan ang pamilya. Ngunit siya ang unang sumire sa kanyang panunumpa. Ipinagkanulo niya ang elite team para sa pera, na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Ngayon, paparusahan ni James si Cox sa parehong paraan. Habang unti-unting nawawala ang lakas ni Cox, tuluyan siyang nalunod ng buhay sa dalampasigan. Sa kabilang banda, dinala rin ni Ben ang pamilya ni Captain Howard, sa lugar na kinaroroonan ni James. Sa harap ni James, na tila isang Grim Reaper, sinubukan ni Howard na ilipat ang sisi sa iba. Nakiusap siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit ipinaalala ni James na lahat ng SEAL na kanyang pinatay ay mayroon ding pamilya. Pagsisihan ngayon ni Howard ang kanyang mga ginawa. Nangako si James, na ililigtas ang pamilya ni Howard kung tutulungan siya nito sa isang bagay. Noong gabing iyon, pumunta si Captain Howard kay Admiral Peeler. Kinakabahan siya at paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang relo. Mukhang hindi siya normal kumilos. Tinanong siya ni Admiral Peeler kung ano ang problema. Inabot ni Howard ang isang cellphone mula sa kanyang bulsa. Maririnig mula rito ang boses ni James. Noong una, hindi ito pinansin ni Admiral Peeler. Ininsulto niya si James at kinutya ito. Akala niya walang magagawa si James laban sa 5,000 sundalo. Ngunit hindi sumagot si James. Sa halip, kalmado siyang nagtanong. Kaya ba siyang punatin ng isang high-explosive bomb na naglalaman ng 2,000 bakal na bola? Sa sandaling iyon, nanginginig na binuksan ni Captain Howard ang kanyang kamiseta. Parehong humarap sa kanilang kamatayan ang dalawang walang awa at mataas na opisyal ng Navy. Inakala ni James na kumpleto na ang kanyang paghihiganti, ngunit nagpadala si Katie ng isa pang pangalan. Lumabas na plano ni Katie na ilabas sa publiko ang lahat ng impormasyon online. Ngunit hindi kailanman natanggap ng kanyang kontak sa media ang anumang impormasyon. Napagtantong may mali, agad na nag-impake si Katie upang umalis. Ngunit huli na ang lahat. Nagpakita sa harap niya ang Secretary of Defense na si Hartley. Sa sandaling iyon, tuluyang naunawaan ni Katie ang lawak ng kadena ng interes. Paano papayagan ng Secretary of Defense si Katie na sirain ang kanyang mga plano? Nais niyang ipagpatuloy ang $700 billion na RD-4895 project. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Kaya ipinadala ni Katie kay James ang pangalan ng secretary. Nang makita ang pangalan, nanlamig ang mga mata ni James. Kahit hindi inaasahan ang huling target na ito, hindi siya natakot. Dinala ng secretary si Katie sa kanyang safe house sa isang malayong isla. Binabantayan ito ng 12-dosenang profesional na special forces. Pinili niya ang lugar na ito upang harapin si James ng walang opisyal na record. Ngunit minamaliit niya ang determinasyon ng isang taong naghahanap ng paghihiganti. Gumawa sina James at Ben ng isang maingat na plano. Tahimik na sisad si James upang lapitan ang safe house. Magse-set up naman si Ben ng sniper rifle sa lighthouse para magbigay ng suporta. Kapag nakarating si James sa itinakdang lugar, pasasabugan ni Ben ang yacht. Gagamitin ni James ang kaguluhan upang mabilis na sumulong. Aalisin niya ang lahat ng haarang sa kanyang daan. Magbibigay naman si Ben ng sniper cover. Sisiraan din niya ang mga ilaw upang lumikha ng natural na pagtatago. Ngunit hindi rin nagpapabeya ang mga bodyguard ng secretary. Pinaputukan nila si James mula sa dalawang posisyon at muntik na siyang tamaan. Bumaril muli si Ben upang magbigay ng cover fire. Kailangang gumalaw ni James habang nagre-reload si Ben ng kanyang sniper rifle. Gumanti si James gamit ang kanyang handgun habang umaandar. Nang maubusan siya ng bala, mabilis siyang nagpalit ng magazine. Nagpatuloy siya sa pagsulong. Ngunit napansin ni Ben ang paparating na bangkang FBI. Ang mga ahente, kabilang si Ramirez, ay sumali na sa security detail. Kailangang bilasan ni James ang kanyang kilos. Gumamit siya ng granada upang patayin ang mga kalaban sa likod ng sasakyan. Pagkatapos, lumapit siya at binaril ang isang lalaki. Nanatili siya sa posisyon ng pagpapaputok at pinabagsak ang isa pa. Pagpasok niya sa gusali, mabilis niyang inilipat ang kanyang pantirya.
Pagkatapos ay muli niyang binago ang kanyang posisyon, nang umakyat siya sa itaas, nagpalit siya ng paggamit ng kaliwa at kanang kamay. Pumasok siya sa isang pasilyo na madaling depensahan ngunit mahirap salakayin. Gumamit siya ng smoke grenade kasunod ang thermal imaging scope. Pagkatapos ay naghagis siya ng flashbang grenade. Gayunpaman, sa susunod na kanto, ang huling bodyguard ay halatang natakot. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at binuksan ang security door. Sa kabila ng pag-iingat ni James, nagpasya siyang tapusin ang buhay ng lalaki. Tumayo sa harap ni James si Katie. Sinabi niyang ilalantad niya ang Secretary of Defense. Ngunit alam ng secretary na mamamatay siya sa kamay ni James o gugugol ng buong buhay sa kulungan. Nang hindi na hinintay ang desisyon ni James, buong tapang niyang kinuha ang isang pistol. Tinapos niya ang sarili niyang buhay. Sa sandaling iyon, lahat ng pangalan sa huling listahan ni James ay nalinis na. Kahit na naabutan siya ni Agent Ramirez, kalmado niyang tinanggal ang kanyang kagamitan. Sa puntong iyon, wala nang halaga sa kanya ang buhay o kamatayan. Pagkatapos nito, inilabas ni Katie ang lahat ng impormasyong kanyang iniimbestigahan. Ibinunyag niya ang kabulukan ng RD-4895. Ngunit natuklasan niyang mayroon pang isang shell company na hindi na ilalantad. Matapos mag-atubili sandali, ipinadala ni Katie ang huling pangalan kay James. Lumipat ang eksena kay Ben Edwards na nagbabakasyon sa dagat. Habang bumababa siya sa cabin, biglang lumitaw si James sa kanyang likuran. Ang huling pangalan ay walang iba kundi ang kanyang mabuting kaibigan na si Ben Edwards. Lumabas na si Ben, na responsable sa intelligence, ay matagal nang alam ang lahat. Alam niya ang tungkol sa pagpapalit ng impormasyon na kinasangkutan ng koponan ni James. Sa halip na hayaang maghirap at mamatay sila sa kama ng ospital, mas pinili niyang mamatay ang mga matitigas na lalaking ito sa battlefield. Dahil dito, nalinlang ang koponan ni James gamit ang maling impormasyon. Lahat sila ay namatay sa trahedyang nangyari sa Syria. Hindi ginastos ni Ben ang anumang perang natanggap niya. Hindi na rin siya nasangkot sa kahit anong bagay mula noon. Ngunit nang malaman niyang namatay ang asawa at anak ni James dahil sa kanya, hindi na siya nanatiling tahimik. Sinundan niya si James sa buhay at kamatayan upang tabyusan ang kanyang mga kasalanan. Itinutok ni James ang kanyang baril kay Ben Edwards, ang traidor na nagkanulo sa kanya. Lahat ng mga kaaway ay natanggap ang nararapat nilang parusa. Ang larawan ng pamilya na may nakasulat na mga pangalan ay tinangay ng hangin. Kung natapos mo ang matinding revenge thriller na ito, nasaksihan mo ang isa sa pinakamalupit na kwento ng paghihiganti na naisa pelikula. I-click ang like button kung ang walang tigil na paghahanap ni James Reese para sa hustisya ay nagpako sa iyo sa screen. At mag-subscribe dahil patuloy naming binibigyan ng breakdown ang bawat action-packed na serye at pelikulang dapat mong mapanood.